last day as we continue yung gantong gawain weekly. So ang ating worship po here in EJ Agency ay every Monday 8 p.m. UAE time and 12 a.m. Philippine time. So welcome po ang lahat. And while you are waiting for the lucky box, alam ko na hindi kayo na parito dahil doon, kung hindi na parito kayo, because the Holy Spirit are moving and working to each and every one. Kaya kayo na parito dahil tinawag kayo ng Lord upang makinig ng kanyang salita. So stay here and with us, and let's give time to our Lord, to praise Him, to worship Him, to glorify Him. So before we start our praise and worship, here Admin Tito V for opening prayer followed by opening song. Purihin ng Panginoon. Praise God. Hello, magandang gabi o umaga sa ating lahat kung saan man tayong suok ng mundo naroon. Salamat po sa mga nandito at sa mga paparating pa. Pwede po makisuyo, pa-share po ng ating panel para madami pong mag-bless sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming dakila, itinaas ka po namin sa platform na ito at sa panel na ito. Salamat sa mga buhay ng bawat isa na nandito. Gabayan at protektahan mo po kami sa Panginoon sa gawain na ito. Buksan mo po ang aming isipan na ang iyong salita ay aming maintindihan at ang aming mga puso ay iyong pagharian. Huwag mo po hayaan na kami ay magtatapos na ang bawat isa ay walang matanggap. Mangusap ka po sa bawat isa sa amin, Lord. Maging ang iyong lingkod na siyang maghayag ng iyong salita ay puspusin mo po ng banal na Espiritu Santo. Salamat sa platform na ito, Lord. Salamat sa pagkakataon. Salamat sa oportunidad ng iyong kabutihan ay aming maibalita sa iba't ibang dako ng mundo sa pamamagitan ng platform ni Popo. Bless our internet connection, Lord, na hindi magkaroon ng hadlang aming gawain upang ikay mapurihan. Mahal ka namin, Ama, pinupuro ka namin at susambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa buhay. Meron tayo kay Kristo Jesus. Patuloy natin siyang bigyan papuri, pagsamba sa lahat nating mga natanggap na pagpapala mula sa Panginoon. Pagpapalang buhay, pagpapalang kaligtasan, at pagpapalang pagtahak sa buhay na ito na kasama si Kristo. Kaya sa pagkakataon nito, purihin natin ang Panginoon. Samahan niyo po ako sa inyo po mga tahanan ngayon. Ang katapatan ng Diyos ay walang hangganan. Oh, walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Minsan pa mga kapatid, walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, tunay nga na ang kadakilaan ng Diyos ay di mapapantayan. Sa pangalan ni Jesus, ang kadakilaan niya
ay mamamayani sa buhay ng bawat isa. Ang katapatan niya walang hanggan, na patuloy natin sandigan. Kaya mga kapatid, patuloy natin siyang sambahin, purihin, pasalamatan. Minsan pa, walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Salamat, Ama, sa inyo pong kadakilaan. Kami ay umaasa. Dakila, O Diyos, ang iyong kapangyarihan, kapangyarihang pag-ibig na siyang lumukob sa amin. Sa inyo lang kami umaasa, Panginoon. Kaya sa bawat pagkakataon, sasambahin po namin ang dakilan niyong pangalan. Sa iyo lamang, Jesus, kadakilaan, sa iyo lamang kaluwalhatian. Pagkatanggapin niyo po ang aming papurit pasasalamat, O Diyos na makapangyarihan at mapagmahal. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Hallelujah. Amen. Maraming salamat, Lord, sa magandang awitin at Pastor. Purihin ang Panginoon. Pupurihin ka sa awit sapagkat ang kadakilaan mo ay hindi mapapantayan. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan. Salamat sa oportunidad na ibinagkaloob mo na kami ay makapagpuri hindi lamang sa mga oras na to, kundi sa aming buhay hanggang sa muli mong pagbalik. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig. And today, let's open our hearts and mind to receive the Word of God. His name echoes the essence of service, dedication, and faithfulness to the work of God. A musician, a servant of God, the one who preached the Word of God today, the one who sing with us. Pupurihin ka sa awit, the only EJ official pastor, the one and only Pastor June Garcia. Purihin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Tunay nga, God po. nakadapat-dapat ang Diyos ng papuri at pasasalamat sa kanyang kaloob na buhay kay Kristo Jesus. Pag sinasabi pong buhay kay Kristo Jesus, it means a victorious life and a life to the fullest, no? Yun pong kapunuan ng ating buhay ay walang iba kundi sa pangalan ni Jesus. Sa kanya pong ginawa at ginampanan, no, na tungkulin doon po sa krus ng Kalbaryo na inatang ng Diyos Ama, ay siyang atin pong kalakasan ngayon at siyang ating assurance, ika nga, no? Because in this life, no, without Christ, we are nothing and will be nobody. And we will be having no life eternal. So, tayo ho ay
biniyayaan ng Diyos ng buhay na hindi lang po bastang buhay, kundi buhay na ganap at kasiya-siya, no? At sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon, salamat at kayo ay naparito hindi lang po sa dahil sa kung ano-ano mga bagay, but we are in the momentum of getting to maturity. Ika nga mga kapatid, ang bagay na buhay or ang halaman na buhay or sino mang may buhay ay may paglago at may pag-angat sa buhay. What does it mean? In all areas of life, let us have growth. So ang bawat isa sa atin ngayon, kaya ka narito, hindi dahil available ka, kundi ginawa ka ng available ni Lord dahil may gusto at nais siyang iparating sa buhay mo. So, ngayon nga po mga kapatid, as Sister Rose stated a while ago that we are in the last week of the month of February. Yung sinabi po nilang the love month. But all of us mga kapatid, we're not just recognizing one or single month about love, but we are recognizing the whole year or the 12 months as love month. So, nandito po tayo ngayon in the last week ng February upang talakayin ho natin. Ito yung huling Lunes po natin para talakayin ang kapangyarihan ng Diyos at kanyang kalooban kung bakit sa bawat sitwasyon no ay pinahihintulutan ng Panginoon no upang makilala siya at maihayag ang dakila niyang plano sa buhay ng bawat isa. So salamat sa Panginoon at as what we have took as a post last week po mga kapatid, nag-post po tayo and then we were listening about the demonstration of the love of God at nag-break po muna tayo doon sa ating series na pag-aaral sa aklat po ng Juan at atin pong napag-aralan last week no yung pag-ibig ng Panginoon and yun po yung break po natin from verses 1 and 2 in the chapter 9 of book of John. So chapter 9 we have tackling it already. We've tackled it. Patungkol po doon sa paglalakad ni Jesus at nakasumpong sila kasama ang kanyang mga alagad ng isang bulag. Mula pa lang na ipinanganak ay bulag na po. Ibig sabihin may kapansanan at kailangan niya ng paningin at pananaw. At doon nga po, nag-inquire po yung mga disciples ni Jesus Christ kung sino po nagkasala. Parents po ba niya o siya? Bakit siya ay bulag nung siya ay ipinanganak? But dito po atin pong pag-aralan ngayon sa mga oras na ito. Salamat sa Panginoon at kanya ipaparating sa ating lahat ito kung bakit ano pong reason no at napakaganda po nito dahil everybody would relate about what we're going to tackle tonight no. Ito po ay makikita ho sa verses 3, 4 and 5. Once again, we are in the 9th chapter of the book of the Gospel of John, verses 3, 4 and 5. Okay po mga kapatid, sa inyo po mga tahanan, sa inyong mga Biblia, if you have your soft copy ng Bible, turn it on. Sa inyo po mga cellphone, if you have your hard copy, just open it with me. At akin pong babasahin sa salin po ng Tagalog. Okay? Juan 9, 3, 4 at 5 mga kapatid. At dito po ang sinasabi, no? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Verse 4, kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. May the Lord bless upon the reading of the Holy Scripture. Father God in heaven, we are grateful enough, Lord, and we cannot even contain our gratefulness because out of our failures and shortcomings, you are there to correct us and even to cope up things, Father God, in our behalf. Thank you for your mediation, Holy Spirit. Thank you even for your grace that abounds to each one's life. Salamat o Diyos dahil we have Mondays in every week, Lord, na magkakatagpo po kami para pag-usapan ang dakilan niyo pong plano sa buhay namin. And not just your plan, but it is an implementation of each plan that you have in your heart for each one of us.
Sa inyo po namin ipinagkaloob, O Diyos, ang tagpong ito. Banal na Espiritu, sa inyo po ang aming pagtitiwala dahil ikaw po ang aming dakilang guro. Purihin ka at sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay. We will be going to the proper, intention of Jesus Christ in answering the inquiry or the question of his disciples. If who was sinning? Is it the man who was born, literally born blind ever since, or the parents? Pero ang sabi po ng Panginoon in verse 3, no, atin pong sa rewind ito na talagang ipinagkaloob ng Diyos sa atin, itong tagpong ito, dahil ang bagay na ipaparating ng Diyos sa atin ay magkakaroon tayo ng kalakasan dahil, ika nga, ang dami pong nananalangin, no? Kahit even us, kung mananalangin tayo, parang ang panalangin natin palagi ay tila baga, syempre, pagagaanin ang buhay natin. Sino po bang di nananalangin na pagagaanin ang buhay natin? Iiwas tayo sa mga ganito, ganyan, sa mga tagpo na kung saan mga hirap. Kasi ang gusto ng tao, maalwan ng buhay, magaan ang buhay. But the Lord will just open our mind and hearts of understanding why He allows things. Okay? Bakit niya pinipirmit ang mga bagay na mangyayari sa buhay ng bawat isa? Okay. Lahat ho sa atin, since we have the sense of accountability, when we were 3 years old or 2 years old or 4 years old, nung nagkamuwang na po tayo mga kapatid, no? As long as we have started of our sense of accountability, napapansin na po natin na may mga pangangailangan na po tayo. Even the babies mga kapatid, no? May mga pangangailangan na po yung mga yung toddler, yung infant, like craving for a milk, pag nagugutom, umiiyak. So ibig sabihin, meron ho talagang kakapusan ang tao. Kapos po ang tao kapag walang provision. And in this part mga kapatid, kapos po ang isang tao dahil po mula nung siya ipinanganak ay bulag siya. Ibig sabihin kapos ang kanya pong eyesight, wala po sa kanya ang gift ng eyesight because ang kanya pong lagi nakikita ang lagi po niyang nararanasan ay yung kadiliman. Ay ibig sabihin, wala siya makikita na liwanag dahil po siya ay bulag. So totally kapatid, that's what we call today's, no? Kung dito po, kung dyan po sa Pinas, may tinatawag po na PWD, no? Dito naman po, ang maganda pong term po nilang ginagamit dito ay person with determination. Ibig sabihin doon, hindi siya disabled. Disable kung literal natin pag-uusapan, pero ano pong meron doon sa tao? May determinasyon siya na upang makamtan niya whatever he desires in his heart. So sabi ng Panginoon, sumagot siya, ipinanganak siyang bulag, okay? This is the statement of Jesus Christ. Because his disciples was inquiring him, or when were inquiring him, who was sinning? Is it the parents or is it this man? Because he was born blind. Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil. Okay. So kung ipaparaphrase po niya natin kapatid sa ating mga sitwasyon ngayon, hindi dahil naghihirap ka ngayon, sasabihin na natin na talagang, di ba, may mga bagay-bagay na irarason natin na ganito kasi kesyo, ganito ganyan. Okay? Tingnan po natin. Nung sinabi ni Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang. Okay. The answer of Jesus Christ was really addressing the inquiry of his disciples and even the people around him. Kasi sa napag-usapan po natin, no, last 1 days ago, sa napag-usapan po natin, ang mga Israelita, pag nakakita yan ng kapansanan sa tao, ang lagi nilang conclusion yan, assessment, ay uuwi yan doon sa concluding statement as, this is because of sin, that's why he got that kind of disease, he got that kind of handicap, he got that kind of illness in his body. Well, mga kapatid, majority po na talagang nasa atin kung bakit tayo nagkakaroon ng mga ito, iba't ibang mga karamdaman o dahil sa ating katigasan sa ulo. Pero meron ho pala ng mga pangyayari sa buhay natin na napapahintulutan. I just remember mga kapatid, the life of Job, no? Si Job po ay iconic po yan.
among the character, among the personal character or individual character dito po sa Bible, nakikita po natin that he was considered as a righteous man in the sight of God. But then, nakaranas pa rin po siya, no? Malubha po yung naranasan niya. Okay. A sort of reflection from that situation of Job, no? Balikan po natin itong ipinanganak siya na bulag. Yung kabulagan na meron dito ang tao ay isang bagay na kung saan ay talagang invalido. Siya po'y tinatawag na may kapansanan. Pero hindi po kinonclude ng Panginoon because he was sinning or his parents were sinning. Ang sabi ng Panginoon in the last statement, no, sa verse na ito, kundi upang, okay, ulitin ko po, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. This statement is very powerful to every situation that we have right now. Saan ka po ba? Saan ka ngayon nasasadlak? Ano bang kalalagayan mo ngayon? Para bagang hindi pa tapos ang isa, may isa na naman. Parang patong-patong ang ating mga kinakaharap. No, that is the surface and the reality of this life. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi dahil sa mga bagay-bagay na yon, nahatulan kayo, kundi titingnan ng Diyos sa parting yon, sa bandang yon sa buhay mo, o sa anggulo ng buhay na yan. Ang sabi ng Panginoon, upang maihayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. How privileged. Kung titingnan po natin, itong bulag na ito, hindi po nabanggit po dito ang edad, no? Pero pag sinabing manhood, ibig sabihin, may edad na siya. So how many years na po nagtitiis siya? Actually, itong kabulagan na ito ay parang nagiging normative na po niya. Nabulag siya, di siya makakita, ang kanyang ay madilim, no? Ang kanyang sense ay madilim. At dito mahabang-mahaba na po ang panahon na binubuno niya ang pagiging bulag niya. Pero ang sabi po ng Panginoon, dito po mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, sa sitwasyon mo, hindi dapat ang mga sitwasyon ay babaliwalain at i-underestimate po natin. We're not going to discount every situation that we have. Why? The Lord delighted that His glory will be revealed in your situation. Anong sitwasyon ka meron ngayon? Unang-una sa lahat, ang sitwasyon meron ngayon ng mundo, salapi, pinansyal. Kung bakit ang bawat isa sa atin ang nagsikalat sa buong mundo para maghanap, maghagilap ng salapi na magiging correspond doon sa skill, talent at pagod na meron tayo. Ang dami pong nagsilipan ng mga Pilipino mula sa bansang Pilipinas dahil ika nga daw hindi matatapatan ang talento, ang kakayanan at ang pagod na matatanggap sa Pilipinas. Yun po yung katotohanan. Sad to say and sad to see. Napakahirap po, no? Na yun po ang atin pong pangkasalukuyan. Kaya nagsisikalat po tayo, nagtitiis, nag-aalaga ng hindi natin mga mahal sa buhay para lang magkaroon ng pera para sa ating mga mahal sa buhay. No? Lumayo sa mga mahal sa buhay, ang mga pasakit sa buhay dito sa abroad, sa mga nag-abroad kahit nga po hindi sila nag-abroad, nagtatrabaho sa lokal, no? Diyan po sa Pilipinas. When it comes to money, because that is our need, no? Kung saan ka man naroroon ngayon sa need mo, mga kapatid, ang Diyos ay ginagamit ang mga sitwasyon upang maihayag ang kaniyang kaluwalhatian. Mayroong kaluwalhatian sa gitna ng kapighatian na mayroong ka sa buhay mo dahil si Kristo Jesus ay nasasayo. Itong bulag na ito, mga kapatid, ganito po. Tayo man ngayon, wala man tayong kapirahan na napakalaki. Pero alam niyo po kapatid, when you read this, ito nga pong taong ito itong bulag na ito, no? Hindi natin mababasa dito. Well, the Bible is silent. Hindi natin mababasa dito yung pagrereklamo ng isang bulag. Nang tagal-tagal kong naging bulag. Okay? Tagal-tagal kong may kapansanan. But here we are mga kapatid. Kumapos lang tayo ng konti, nagko-complain na tayo.
Kapos lang po yung ano natin, mga bagay-bagay na katulad ng ating mga dream sa buhay. Pagka hindi yan natutupad, tayo po ay parang nagtatampo na po sa buhay. At ang masaklap, nagtatampo sa Diyos dahil ipinapanalangin ko naman to, Panginoon, bakit hindi pa dumadating sa buhay ko? Ang tagal-tagal ko na naghihintay. But you know mga kapatid, sa sitwasyon mo, don't ever complain. Dahil po, wala pong magagawa ang complain sa sitwasyon mo. Rather, desire. Magdi-desire ka that someday, okay, the Lord will meet your need. Tingnan po natin tong bulag na ito. For how many years up to his manhood, nakikita at nasilayan, meron pong perfect appointment ang Panginoon para tugunin ang kanyang pangangailangan. Actually, hindi niya pangangailangan nito una ang salapi. Hindi po niya una dito kailangan ang mga iba't ibang bagay pa. Ang una niyang kailangan dito ay ang makakita siya. Bakit? For him to function very well as he is supposed to function. Lalo na po sa mata niya. Because ang mata natin ay nagiging gabay ng ating pagkilos sa bawat araw. Kaya sa iyong sitwasyon ngayon kapatid, don't ever complain because there is an appointed time from the Lord through the Holy Spirit that He will really meet your need. At alam niyo po kapatid, lalo't higit sa lahat, yung need na hinihiling mo sa Panginoon ay para sa ikaluluwalhati niya. Tandaan po natin yan kapatid. There will be always a reason why God would bless you. Hindi lang po yan para lang ma-bless ka. Alam niyo po mga kapatid, ang mga nasa lumang tipan na mga propeta o mga alagad ng Panginoon, kapag nakakita po sila ng mga anghel, pag nakakita po sila ng mga kapangyarihang pagkilos ng Panginoon, hindi lang po yan basta nang pinapakita ng Diyos. Always has the purpose. Ang purpose na yan ay walang iba, kundi yung glory ng Panginoon. Sa sitwasyon mo ngayon, financial, relational, ano pa iba, emotional, lahat po na meron tayo ngayon ng pangangailangan, kapatid. Dapat we make it sure na maluwalhati ang Panginoon dyan. Paano maluwalhati ang Panginoon, brother? Nasa hirap nga ako. Maluwalhati ang Diyos dahil nagsisik ka sa Kanya. Sabi nga po, di ba? Ask and you will be given. Okay? Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. At alam niyo po, yung ASK, pag dinagdagan natin yan ng T doon sa unahan, nagiging task yan. Yung ask, nagiging task. T-A-S-K. So task. Before you ask, before you seek, before you knock, you have to, what is the T is all about? T stands for trust. Habang naghihintay ka that there will be somebody, there will be greatest God that is beyond there that will answer and that will meet my need. Magtiwala ka. Sa halip na mag-complain ka, sa halip na magreklamo ka, sa halip na maging envious yung spirit mo, bakit siya? Hindi naman siya naglilingkod sa Diyos, bakit siya pinagyayaman? Di mo alam kapatid, bakit yumaman yon? Okay? Palaisipan po ngayon kapag yumaman ang tao kahit walang trabaho. Okay? Ibig ko sabihin, sabi po ng salita ng Diyos, huwag mong pag-iimbutan o huwag mong kaiinggitan ang mga tao na sa paligid mo. Kanya-kanya tayong pananagutan sa Panginoon. Sa halip, magtiwala ka. I do believe that this man really trusted that one of these days, during his moment, the Messiah, the one that will heal him, and the one that will not judge him if he is sinning because he is blind, will come across his road. Sabi ng Panginoon, hindi ang mga magulang niya nagkasala, hindi dahil siya ay nagkasala dahil siya ay bulag nung ipinanganak, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kapatid, ang bagay na dapat natin malaman, una, huwag kang mag-complain, but you have to trust God sa pangangailangan mo ngayon. At pangalawa kapatid, magalak ka. Magalak ka kahit ganito ang sitwasyon mo ngayon. Saan ka ba ngayon? Magalak ka dahil ikaw ay magiging
daluyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ka lang bastang daluyan ng pagpapala. Daluyan ka ng kaluwalhatian ng Diyos. Sabi ng Panginoon dito, upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng lalaking ito. Ano po ibig sabihin, mga kapatid? Lord, why you should be glorified in this kind of situation that I have right now? Bakit di mo na lang ako pagyamanin, Panginoon, para ako'y magbibigay glory sa inyo? Ibang usapin po yan, kapatid. Pero alam niyo po, kapatid, yung nandun ka sa pigati, nandun ka sa pasakit sa buhay, and then you are really earnestly trusting the Lord, and you never complain, and the Lord will change your situation upside down. Kapag nakita ng tao yan, kapatid, mas weighty po yun. Mas mabigat po yung tingnan, mga kapatid. Kapag ka nasilayan ng tao yan on how Jesus, on how God changes your life. It turns about. No? 180 degrees. When you were repented, your sin, binago ka ng Panginoon. No? Yung kabulagan natin sa ating spiritual na buhay, talagang binigyan ng pananaw ng Panginoon. Dahil gusto ng Diyos, mag-glorify siya sa buhay mo. Yung pagbabago na meron ka, hindi yan mula sa iyo. Mula yan sa tulong ng Santong Espiritu. Mula yan sa pagkasi ng kalakasan ng Santong Espiritu upang mahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon. Finances, relational, emotional, everything that you have needed right now, the Lord will be glorified as long as you have trusted to Him. Trust in Him. Don't complain dahil meron pong makapangyarihan ng Diyos na kayang solusyonan yan. Magpasalamat tayo. Maging magalak tayo na naging kasangkapan tayo sa glory ng Panginoon. If there will be problem, big problem that will come into our lives, ano sabi po ng James? James chapter 1, ang sabi niya po doon, consider it as a pure joy if you undergo trials. If you undergo trials, consider it pure joy. Ibig sabihin, mga kapatid, tingnan mo bilang kagalakan ang mga trials na meron ka sa buhay mo. Umaabot na po ba tayo sa pagdanak ng ating dugo when it comes to trials? Hindi pa naman po. Umaabot na po ba tayo sa nasugatan tayo dahil sa mga trials? Siguro sa ating damdamin, sugatan ang ating mga damdamin. But on that situation, in that mere situation, mga kapatid, the Lord will be glorified because the Lord, His power, His loving kindness, His sustenance of the strength will be seen in your life, and people will see you and looking at you that you are different. Ikaw po ay kakaiba sa mga nakapalibot sa iyo dahil meron kang Kristo at doon po mag-glorify. The Lord will just exhibit His glory in your situation. Isn't Jesus Christ, isn't God is sarcastic? No. He really loves us to be matured. Baka sabihin po natin, Lord, pwede naman mag-glorify ka kapag ginawa mong buhay ko ng ganito, ganyan, ganito, ganyan. Ang gusto ng Panginoon ang siyang mangyayari. The Lord's glory will be revealed and it will prevail because God wanted Himself to be lifted up high in your situation. Ang sitwasyon mo ngayon, kapatid, hindi ibig sabihin ang sitwasyon mo ang siyang mag-aangat ng Panginoon because He is enthroned always. Iaangat ang kanyang pangalan sa mundong ito sa pamamagitan mo dahil sa sitwasyon mo. He is always in the throne. But because He wanted to share even His glory, He wanted to share His peace, His love to you and through you to people, kaya ginawa kang kasangkapan. Napakasarap po isipin, kapatid, na nagiging daluyan ka ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ang sabi po ng Diyos sa verse 4, kailangan natin gawin ang mga ipinapagawa na nagsugo sa akin habang may araw pa. Ang binigay ng Panginoong Hesus sa bulag na tao ay liwanag. Ang liwanag. So, ibig sabihin, mga kapatid, bakit tayo niligtas ng Diyos? Para lumiwanag ang buhay natin sa Espiritu. Yung dating madilim, yung dating nasasadlak sa karimlan, ngayon ay may liwanag, at habang maliwanag pa ay dapat gagawin ang ipinapagawa ng nagsugo sa Panginoong Hesus. Anong ipinapagawa ng Diyos sa atin? Gagawin po natin. Dahil sabi po niya, kailan darating ang gabi
kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Yun po yung essence ng gabi. Yun yung essence ng araw. Yun yung essence ng liwanag at essence ng dilim. Literally, kapag madilim, mahirap po gumawa. Pero pag liwanag, libre tayong makakagawa dahil po nakikita ng ating mga mata. The Lord given us spiritual light. He guided us with that kind of light so that we will not be stumbled when we are doing the very will of the Father by the help of the Holy Spirit. Ngayon, nakatanggap ka ng liwanag mula sa dilim mong kahapon, nakatanggap ka ng liwanag. Ang tanong, ano po ang ating ginagawa? Idinugtong ng Panginoong Hesus ito, ang usapin na ito, mula sa bulag na literal na tao na maging daluyan ng revelasyon ng kaluwalhatian ng Diyos, idinugtong niya dito ang kalalagayan sa espiritu ng mundong ito. Ang bawat tao sa mundong ito na dapat ang liwanag ang siyang ating ipamumuhay. Sabi ng Panginoon in verse 5, habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Kapatid, He has bestowed, He has given everything that we need in this world. He provided everything. He is the source of provision. Kaya kapatid, wala tayong ma-excuse. Kahit saan po inaabot tayo ng Panginoon. Even here, even in our situations, even in our works, even in our advocacy, sa lahat ng mga gumagawa ng mga bagay-bagay ngayon, nangungusap ang Diyos. Sigon na lang po sa atin, depende na lang po sa atin on how we are going to respond. Dahil po sa pagtatalakay natin after this man was healed, matindi kapatid, ano pa yung mga susunod na mga pangyayari dito. But as of now, let us reflect on that. Do not complain of what you have right now. Do not complain where you at right now. But instead, trust the Lord because He is going to use you para maging daluyan ng kaluwalhatian niya. Kapatid, iba po kapag ginagawa kang daluyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sa pamamagitan ng sitwasyon ng taong ito, maihayag ang kapangyarihan ng Diyos. Pribilehiyo tayo na sa bawat sitwasyon natin na binabago lagi ng Panginoon, sinusolusyonan, nagiging daluyan tayo ng revelasyon, ng kapahayagan, ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po lahat ng tao sa mundo ay nagiging daluyan ng kaluwalhatian ng Panginoon o nagiging kasangkapan. Kaya ngayon kapatid, anuman ang sitwasyon mo ngayon, ang sinasabi ng Diyos, magalak ka, pribilehiyo at opportunity mo, naging kasangkapan ka ng Diyos. Para po sa aking mga kapatid na nagnanais na maluwalhati ang Diyos sa buhay nila. Marami man po mga bagay kung saan man tayo ngayon nakatatayo, saan man tayo na sitwasyon ngayon nasasadlak. Mga kalagayan at kabigatan sa buhay na kung saan, ika nga, parang nasasakluban tayo ng langit at lupa. Huwag kang mag-alala kapatid. Dahil ang Panginoon ay kumikilos sa mga naririmlan na diliman sa buhay, spiritual. O sa lahat ng aspeto ng buhay, ang Diyos ay kumikilos para magkaroon ka ng liwanag sa buhay na ito. At upang mga kapatid, maranasan mo ang pangako ng Diyos. Tulad nga po ng sinasabi niya, nais mo ba na magiging daluyan at kasangkapan ng kaluwalhatian niya? Magkaroon ka ng tamang relasyon sa Kanya. Magkaroon ka ng tamang ugnayan sa Kanya. Sabi po ng iba, lahat ho tayo ay anak ng Diyos. Take note mga kapatid, everybody is created by God. But only those who receive and believe in His name, He has given them the right to become His children. Ulit-ulitin ko po sa ating kalagitnaan lagi yan, na sinasabi ng Juan 1:12. Sa lahat na nagsitanggap at kumilala at nananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus, pinagkalooban niya ng karapatan upang maging anak. So mga kapatid, only those who receive and accepted and received Jesus Christ and believing in His name, that having that kind of right to become His children.
For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. We really need Savior. We have desires in our lives, but for us to experience the desire for the glory of God to be experienced in this life, mga kapatid, dapat atin pong tanggapin ang Panginoon. Ang regalo ng buhay na ito, walang iba, kundi ang dakilang kaloob ng Diyos Ama, walang iba kundi sa katauhan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. For all of us has fall short. All of us have fall short for the glory of God. All of us have sinned and fall short. And we need a Savior. We need a Savior for us to be enlightened. From our blindness, we will be enlightened. Sa akin pong mga kapatid dito po sa baba, 200 plus, no? For those who have not yet having a proper or good and divine relationship with our Creator, for you to have that kind of right, for you to be a child of God, sundan niyo po ako sa dalangin na ito. Sa inyong kinaroroonan ngayon, magpakumbaba tayo na lalapit sa trono ng habag ng Diyos at sabihin, sundan niyo po ako sa panalangin na ito. Amang dakila, maraming salamat sa pagkakataon na ito na ginagamit niyo po ang platform na ito upang maabot ako. Makarating ang salita mo, salitang may kaligtasan, salitang may pangako, salitang magkaloob sa akin ng buhay na walang hanggan. Salamat o Diyos sa pangungusap mo sa akin ngayon, na meron pong pag-asa sa kabila ng kabulagan ng aking buhay. Nandyan po kayo para gamitin itong sitwasyon ko, maging daluyan ng kaluwalhatian, maging kasangkapan ako, Diyos. Dahil meron po kayong dakilang plano sa buhay ko. Ama, lubos akong nagpapakumbaba. Kinikilala sa aking sarili na liban sa tulong mo, wala akong magagawa. Walang magiging kaligtasan bukod sa inyo pong kaligtasan na ipinagkaloob sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak. Narito ako, Panginoon, humihingi ng kapatawaran. Nawa ang banal mong dugo ang siyang lilinis sa akin. At ngayon, O Diyos, napagdesisyonan ko na tanggapin po ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Ayon po sa iyong salita, ang magkakaroon lang po ng karapatang maging anak ay yaong mga taong tumanggap at nanampalataya. Dahil sa katuruan niyo po, Panginoon, ngayon po, tinatanggap po kita sa aking puso. Salamat sa kapatawaran ng aking kasalanan. Salamat, O Diyos, na ginawa niyo po akong anak sa pananampalataya, sa pamamagitan na inyo pong kaloob na pananampalataya sa buhay ko. Lord, maraming salamat dahil narito ako na inyo pong tinanggap. Wide and open arms, I am received by you. Panginoon, salamat dahil ang kaligtasan na ito, bagaman hindi ko kayang ligtasin ang aking sarili, nariyan ka upang maranasan ang mga bagay na inyo pong pinaplano na dakila para sa akin. Kaya nga po, Panginoon, ang mga bagay na ito na mailulunsad sa buhay ko ay ngayon pa lamang nagtatagumpay na ako. Panginoon, sa inyo po namin itinatalaga ang aming buhay sa pagsunod kay Jesucristo. Salamat ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me pray for you, for those who are receiving Christ, as you take your journey
with Him. May the Holy Spirit will abide you, will help you all throughout your journey. Amang Diyos na dakila, ako po'y nagpapasalamat, O Diyos, ginagamit niyo po ang bawat isa sa amin para maabot ang mga taong ito na tumatanggap sa inyo. At sa mga taong hindi pa ho nakapagdesisyon para tanggapin ang regalo ng buhay, buhay na walang hanggan. Sa kanila pong natanggap, Panginoon, samahan niyo po sila na tahakin, umpisa pa lang po sa mundong ito, ang buhay na walang hanggan. Hanggang sa kaganapan ng iyong pagbabalik, Panginoon, upang dalhin kami sa kalangitan kasama sa iyong paghahari. Sustain them, Father God. Strengthen them up, Lord, while they were journeying, Lord. Hindi po biro ang maglakbay kasama si Kristo. Ngunit, Panginoon, may sanggalang po kami. May tagapagtanggol ho kami. May kalakasan po kami. Yun po ay ang iyong kagalakan. Yun po ay ang iyong pong pagmamahal. Ang iyong pong pag-aruga sa amin. Kaya ako'y nagtitiwala sa inyong pangungusap sa mga taong ito ngayon, Panginoon. Ito po ay laging magkakaroon ng bisa sa kanilang buhay. Nawa ang tagumpay ay sumakanila. Ang kapayapaan, kagalakan, at kalakasan, lagi-lagi, O Diyos, upang sa kanila pong paglalakbay kay Jesucristo, sila po ay laging makikita ng sanlibutan na sila po ay nagbabago. Lahat po kami ay magbabago sa tulong mo, Panginoon. Hindi ho namin kaya ang mga bagay-bagay na kami lang po ang gagawa, kundi, O Diyos, dahil po sa iyong tulong, mangyayari ang nais mong mangyayari sa buhay namin. Salamat sa mga nagsitanggap, libo-libong mga anghel, Panginoon, for multitude of angel that is worshiping and glorifying for this soul that are coming back to the feet of Jesus Christ, for them to experience the enlightenment from the blindness of this world. We bless your name, we glorify your name, Father God. You will be lifted up always in our lives, each one of us. This we pray in the name of Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord, for your word today. Salamat po, Pastor. Always remember that before you ask, you need to trust the Lord. And after you trust, you need to task, kumilos tayo nang naaayon sa will ng Panginoon sa buhay natin. So, let's move forward. Alam ko lahat tayo ay pinagpala sa isang linggo na dumaan sa ating mga buhay. Bagamat hindi natin alam kung ano yung pinagdadaan ng bawat isa sa araw-araw, ngunit ang Panginoon ay tunay na mabuti sa buhay ng bawat isa at ang pagpapala ay dapat ihayag at ipamalita dahil ito ay kabutihan ng Panginoon. So, sa mga nasa taas po dyan, pwede na po kayong mag-open ng mic to testify how good, great is our God in our life. Sa testimony or sa pinrich kanina ni Pastor, ano ang ating mga overview, yung sharing, wala pong tama or mali. Basta para kay Lord, yan, tanggap natin yan. Amen po. Anyone po sa taas? At sa mga nasa baba po dyan, ayan, pwede po kayong salita din po. Just press 1 lang po. Yeah. Good evening, everyone. Good evening, Rosie. Dinig ako, Rosie. And so, good evening, Pastor, Founder. Good evening, everyone. So, yung i-share ko is konti lang po. So, yung binasa ni Pastor kanina, yan. Yung sabi niya is, hindi natin questionin si Lord sa kung anong naranasan natin, kung ano yung hirap
na naranasan natin sa buhay. So, hindi natin questionin si Lord kasi nga, di ba, yung bulag nga is pagkasilang niya is bulag na siya. Hindi nga, yung bulag, hindi nga niya question si Lord. Tayo pa kaya na maliit lang yung dinaanan natin kaysa sa yun sa bulag. So, dapat tayo, tanggapin natin kung ano yung binigay ni Lord. Dapat pasalamatan natin yun. Never question the Lord kasi may plano siya sa atin. May plano si Lord para sa atin kung ano yung ikabubuti sa ating buhay. Ayan, then, kasi alam ko pinadama ni Lord yan or pinadanas ni Lord yan sa'yo kasi may plano siya, may purpose siya, may tamang timing dyan para sa'yo. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa, wag natin siyang questionin kung bakit ganito no yung nangyari sa buhay natin, no? Pray lang tayo araw-araw, minuto-minuto, pray lang tayo kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon. Sa unahan po is meron pong kaginhawaan. Trust lang tayo sa process ni Lord. So, ayan lang po. Thank you everyone and good evening. Amen. Praise God. Salamat, Ate Shane. Trust with the Lord. Trust in the Lord with all your heart and do not lean to your own understanding. So, salamat, Panginoon. Salamat sa buhay mo, Ate Shane. Gandang gabi muli sa'yo. Sino pa po yung gustong mag-testify? Nung binahagi na po na ni Pastor ang pagpapaliwanag na ito, umano po siya sa akin. Sabi ko, Lord, Holy Spirit, yun po pala yung mensahe mo para sa akin dito sa verse na to, kung saan, kung ano man yung pinagdadarasan po natin o pinagdadaanan natin kasi we are all humans. And from James nga, di ba po, sabi nga doon ni Pastor doon sa James yung endurance mo doon di ba? Sabi nga doon consider it pure joy lahat ng mga trials natin. At wala pong exempted na hindi ka dadaan sa trials and struggles sa buhay. Pero yung pagkakapaliwanag po ni Pastor na we don't need to complain. Instead of complaining nga, why not mag-seek tayo at i-desire natin yung ano po yung purpose, Lord? Bakit ako nabulag? Bakit ako bulag ng mga pagkakataon na to? Bakit ako from that side nang nagkasala ako, dumaan ako sa kadiliman na yun, pinaunawa mo pala sa akin nung nabulag ako ng that time, hindi porke ako'y nagkasala ng that time at dumaan ako dun sa kadiliman na yun, at yung nararanasan ko ngayon ay parusa mo. Hindi po yun yung dumating sa akin. Ang portion po na umano sa akin is for me to get up, for me to stand again and go back to Him. Na tumayo ka ulit anak dahil nawala ka nga sa akin dumaan ka nga doon sa dilim na yon. Huwag mo sisihin ngayon na porke may nararanasan kang hindi maganda o naghihirap ka, feeling mo, dahil sa kasalanan mo noon. Hindi, hinayaan ni Lord yun, hinayaan niya sa akin yun na mangyari. Yung mga naranasan ko na ngayon, noon, para ngayon maintindihan ko na, oo nga naman, kung hindi ko yun naranasan at kung hindi ko po yun pinagdaanan, wala po siguro ako ngayon dito. Wala po siguro ako ngayon dito para magbigay ng glorify sa Kanya. Yung lahat. Amen. Praise God, Ma'am. Totoo talaga na ang pag-ibig ng Diyos ay walang makakahigit. Yung love na ibinibigay ni Lord, yun yung greatest love and unconditional love na walang makakapantay. Amen. Thank you, Ma'am. Ni Pastor po ngayong gabi. Ang sinasabi niya lang na yung
si Hesus Kristo yung pagsilang sa kanya ay bulag. Pero tayo, nung sinilang tayo, hindi po tayo bulag. Yung iba nga, bulag yung iba. Tayo, ang laki-laki ng chance natin. Sa ngayong panahon na ito, isa na ako dyan na nabubulag din. Minsan nabubulag din, minsan hindi. Sa ngayong panahon na ito, daming nabubulag ng mga tao katulad ng social media ngayon. Itinutuon na yan ng mga tao sa social media, hindi sa pananampalataya sa Panginoon. Yun ang ano ko ngayon, kaya itong mundo na to, ang daming taong nabubulag dahil sa mga kasiyahan, sa mga nabubulag sa pera, sa kasiyahan pansarili lamang. Yun ang nakikita ko ngayon, hindi tulad dating panahon na grabe ang ano ngayon ng ano nga ba yun, yung evil, grabe ng kilos na ngayon, naging triple. Dahil ginugulo niya yung mga tao, binubulag niya yung mga tao, nililinan niya ang mga tao na para hindi mananampalataya sa Panginoon. Kaya ngayon tayo mga kapatid, nakikita na natin ngayon yung mga sign na malapit nang papalapit si Hesus Kristo. Ang ating Panginoong Hesus Kristo, malapit na, kunting pitik na lang. Dahil ang dami nang nangyayari ngayon. Bansa na bansa, naggugulo. Tapos ang dami na ngayon ng mga sakim, makasarili, mga inggitera, grabe, dumadami na talaga. Kaya ang ginagawa ngayon ng Panginoon, hinayaan niya yung evil na gumawa ng kasamaan, dahil ang gusto ng Panginoon yung makikita niya yung mga anak niya kung sino talagang totoong nananampalataya sa kanya. Kaya nakakatakot po ngayon. Nakakatakot na yung ibang mga anak niya ay nalululong sa mga ganitong, nabubulag sa mga kasiyahan, sa mga kung anong mga kasamaan na ginagawa. Hindi nila tinitingnan kung anong nangyayari sa bandang huli, kung saan tayo pupunta. Yun na hindi natin alam. Kaya ituon natin yung mga sinasign ngayon ng Panginoon na malapit na talaga siyang bumalik. So, sabi nga doon sa John 9:3-5, pinanganak siyang bulag hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa na nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. God is the light of our life. Huwag tayong maging bulag sa mga material na bagay. Huwag tayong magpakabulag sa mga permanenteng bagay dito sa mundo na hindi talaga siya actually permanent. Bagkus doon tayo magpakapanatag sa permanente, which is the word of God, na kailanman ay hindi mawawala sa atin hanggang lumipas man yung mga taon, panahon. Doon tayo mas mag-focus at huwag tayong magpalinlang sa mga gawi or mga things na ang may gawa ay yung kaaway para malayo tayo kay Lord. So focus on the Lord's plans for us, yung will niya. Sumunod tayo, mag-pray, magbasa ng scripture, ng word of God, mag-devotion. Patuloy nating isik yung Panginoon. And for me, that's the best thing na kailangan gawin natin sa buhay natin habang tayo ay may time pa dito. Maghanda tayo hanggang sa muling pagparito ng Panginoon. Kanina nga po, I'm still busy sobrang busy po talaga sa school. Tas iniisip ko nung
nag-pop up na agad yung praise and worship, iniisip ko, makaka-attend kaya ako? Yun agad yung nasa isip ko, question agad siya. Makaka-attend kaya ako? Kasi yung time nga po natin. Pero sabi ko, yung alam niyo po yung sinasagot niya, yung tanong ko, sabi ko, bakit naman hindi? Ganun po yung ano ko, bakit naman hindi ka makaka-attend? Kahit gaano ka ka-busy sa buhay mo, kailangan maglaan ka pa rin ng time para sa Panginoon. Kahit gaano kahirap yung oras na gagawin natin, kailangan ibigay natin sa Panginoon sapagkat once a week nga lang po siya, di ba po? Once a week mo lang siya gagawin. So, ibigay na natin yung best para sa Kanya. Gano'n lang po ba yung 1 o hanggang 3 oras na ilalaan mo para sa Panginoon upang makapagpuri, upang makinig ng salita niya. So, ayun, nung nasagot ko yun, sabi ko, bakit nga ba hindi? Tapos, sabi ko, sige na nga, kasi ito naman yung dati nating ginagawa. So, dapat talaga hindi tayo nagfo-focus or di tayo nawawala sa work of God. Patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Ipa-priority pa rin natin, ipuput God first pa rin natin siya. Even gaano tayo ka-busy sa work, sa school, sa mga things, dapat hindi tayo nalalayo sa Panginoon. So sabi ko, sige na nga. Tapos kanina akala ko hindi ako talaga, alam mo, ang kaaway talaga gumagawa siya ng paraan para hindi tayo makapagpuri sa Panginoon. So, but in the end of the day, God always win. Yun nga, nandito tayo, nakakapag-share tayo ng salita niya, nakakapag-encouragement tayo, at lahat ng iyon ay kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. So, praise God sa lahat po ng umattend at dumalo, nag-stay at nakinig ng salita ng Panginoon. At alam ko minsan yung iba nahihiya ng magsalita, pero God knows your heart, the desire of your heart, the prayer of your heart. Kaya magpatuloy tayong magtiwala at maniwala at maglingkod sa Panginoon sapagkat siya ang Diyos magmula noon, magpahanggang ngayon at magpakailanman. So purihin ang Panginoon. Yan, praise God. Wala na po bang hahabol? At ibibigay ko na po sa ating founder. Amen. Praise God. At sa nagstay po, even late na po, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin. Muli po, weekly praise and worship here in EJ Agency sa panel po ng aming founder, 8 p.m. UAE time po and 12 midnight po Pilipinas time po. So to proceed po, here's EJ Custodian Mamu for closing prayer, followed by benediction of our pastor and closing song po by Admin Irene. So purihin ang Panginoon sa kabutihan niya. Praise God. Hallelujah, Lord God. We praise you, Jesus, and we worship you, O God, in our lives. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord God. Thank you for your presence. Hallelujah, hallelujah, Lord God. We worship you in our lives, O God. Our Heavenly Father, we come before you, Father God, today in humility and gratitude, O God. Thank you for your presence with us tonight. Maraming salamat, Ama, sa pagsama mo sa amin, O God. Maraming salamat, Lord God, for the gift of your word and the opportunity, Father God, to study it. Thank you, Lord God, sa mga taong ginagamit mo, Panginoon, para po, Panginoon, makabigay kami ng glorify sa iyo, Panginoon. Mag-glorify ka namin, Lord God. Thank you, Father God, for your loving kindness that never fails us always, Father God. We recognize, Father God, that only through your grace, Father God, and your power, we can gain spiritual enlightenment, O Lord. Help us, Heavenly Father, to open our hearts, our minds, to your truth, Father, and to seek your will and your plans for our lives. We thank you for everything you have done into our lives, O God. Thank you po, Panginoon, sa mga taong sumama sa amin sa gabing ito, Lord God, na kahit sa kung saan man sila naroroon, saan man silang lupalo, Panginoon, ang kanilang sitwasyon ngayon, Lord God. Touch their lives, touch their hearts, O God.
that you would guide, Father God, our thoughts and actions, Father God, that will bring glory to you alone, Panginoon. Strengthen us, O God. Palakasin mo kami, Panginoon, and fill us with your peace. Panginoon ko, maraming salamat po sa lahat ng mga trials na patuloy na binibigay mo sa amin para kami, Lord God, ay makakita sa kadiliman, na ikaw ay makilala namin, maalala ka namin na sa pamagitan ng mga trials na yun, Panginoon, ay ikaw po ang aming makita at ikaw po ang aming maalala, Father in heaven. May we follow your word, Father God, and your will, Panginoon, as we live from this temporary place. Continue to strengthen each one of us, O God, by your word, and to be faithful in our walk with you, Panginoon. Thank you for the life of our pastor, O God, of our founder, and to all our members, Father God, that you're continuously using them, Father God, mightily in this platform, Father God, and for being a channel of blessings, O God. We lift up to you all our sisters, our brothers, our family, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang gumabay, kayo po ang sumama, Panginoon, our loved ones, Panginoon. Take full control, Father God, of all our decisions in our lives, O God, that we may receive you alone, Father God, in our hearts, in our lives, that we have a relationship, deeper relationship to you, Father God, because we cannot control everything, Father. You are in control. You are in control, Father God, of everything, Father God. To those who mourns, Father God, may find comfort, financial breakthroughs, Panginoon, and provisions. Sickness, Lord God, to find hope and faith in you alone, Lord God. Pagalingin mo po lahat ng mga may karamdaman, Panginoon, mula ulo hanggang paa, Lord God. Pakalinisin mo po, hipuin mo po, Panginoon, ibalik ang mga kalakasang iyon, Lord God. Ikaw lamang po, Panginoon, na aming itataas, Panginoon. We want to follow you faithfully, Father God, and live our lives to glorify you. The Lord bless us and keep us. The Lord makes his face to shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift up his countenance upon us and give us peace tonight and forevermore. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos. Siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makakapagharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabing, Amen. Amen and amen. I was a wreck. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. See, separated. The bridge was far too wide. But from the far side of the desert, you healed me in your side. So you
made a way across the great divide, left behind heaven's throne to bury it here inside. And there at the cross you paid the debt I own, broke my chain, freed my soul for the first time I know. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb.